Rendell Tagalog Love Stories presents. Isang gabi, tinawagan ni Marilyn ng kaibigan niyang pinagkakatiwalaan upang papuntahin sa kanyang tinitirhan. Gusto niyang umiyak at ilabas ang lahat ng hinanakit na dala-dala niya sa puso nang matuklasan niyang karelasyon ng asawa niya, ang kaibigan nilang si Amanda. Isang oras ang lumipas, dumating ang kaibigan niyang tinawagan, kaya pinabuksan niya ito ng gate habang may mga luha sa kanyang mga mata. "Anong iniiyak mo dyan? May nangyari bang masama kay Jerome?" Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Umiling siya ng maraming beses bilang sagot. "Kung ganon, ano ang dahilan kung bakit ka umiiyak dyan?" Sinabi lahat ni Marilyn ang lahat sa kaibigan, kung anong dahilan ng pag-iyak niya at kung kailan niya nalaman na may relasyon ng asawa niya at ang kaibigan nilang si Amanda. Nagulat pa ang kaibigan niyang si Cristel nang marinig nito ang kanyang salaysay. Tinanong din siya ng kaibigan kung may katibayan siyang hawak sa kanyang mga sinambit. Tumango siya sa kamuling humagulhol, niyakap at hinaplos nito ang kanyang likuran. At inalalayan din siya nitong pumasok sa sariling bahay. Sinabi din niya kay Cristel na gusto niyang iparamdam at ipamukha sa kanilang kaibigan kung anong sakit ang nararamdaman niya ngayon. "Marilyn, sigurado ka ba sa gagawin mo? Sa tingin mo ba, kaya mo silang sabayan nang hindi ka nasasaktan?" Tanong ng kaibigan niya sa kanya. "Kakayanin ko, Cristel. Dahil mahal ko ang asawa ko." Ikaw, mahal ka pa ba niya?" Tumango siya para sabihin dito na tiyak siya sa sarili niyang mahal pa siya ng lalaking pinili niyang pakasalan. "Alam mo, kung mahal ka ni Jerome, hindi nito magawang lokohin ka. Marilyn, kailan ka ba magigising? Hindi na uso ang martir ngayon. Kaya nga, mas mataas ang utak kaysa sa puso, di ba?" Sabi ng kaibigan niyang tila pinapangaralan siya nito at pinapagalitan. "May sinumpaan kami sa harap ng altar at sa Diyos na dapat to pa rin naming mag-asawa, Cristel. Hindi ko pinakasalan si Jerome para hayaan ko siya makuha ng babaeng yun. Kung hindi ko pa pinakilala si Amanda, hindi siguro kayo nagkasira ng asawa mo." Nahihiya at nakukonsensyang sambit ni Cristel. Hinawakan ni Marilyn ang palad ng kaibigan at pinisil ng marahan. "Hindi mo kasalanan ng lahat ng to. Dahil hindi naman ikaw ang kabit ng asawa ko. Kung may dapat sisihin, hindi ikaw, kundi ang kaibigan mo si Amanda." Muling humingi ng paumansin si Cristel, na siyang tinanggap niya agad. Paulit-ulit rin niyang pinaalala sa kaibigan na huwag nitong sisihin ang sarili. Dahil wala itong kasalanan. Kaya sa halip na tumutol ito sa naisip niyang plano, sinuportahan siya nito kahit labag sa loob ng kanyang kaibigan. Sa sunod na linggo, gaganapin ang 25th wedding anniversary ng mga magulang ni Jerome. Tiyak kong makakarating ako sa araw na yon nang maipamukha ko sa dati nating kaibigan na kahit kailan hindi nito mapapalitan ang pwesto ko sa buhay ng asawa ko. Teka nga, alam na ba ng asawa mong alam mong may relasyon silang dalawa ni Amanda? Tanong ni Cristel sa kanya. "Hindi. Kikilos akong tila walang alam sa kanilang relasyon. Kaya ikaw, wag mong kumprontahin ang dati nating kaibigan. Gusto ko yung naisip mo. Pero sigurado ka bang kaya mo? Baka mamaya, bigla ka na lang umiyak sa isang tabi. 1 taon na nila ako niloloko. 1 taon na rin ako nagbubulag-bulagan dahil ayaw kong masira ang kasal namin. At sa tingin mo, may papanalo mo sa huli si Jerome? Mahal ko ang asawa ko. Kaya tiyak kong may papanalo ko muli ang pag-ibig nito laban kay Amanda. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun ang nangyari. Kung ito ang magpapagaan sa loob mo, susuportahan kita. Pero sana kung sa tingin mo hindi mo na kaya at durog na durog ka na, mas maganda sigurong sumuko ka na at mahalin mo na lang ang sarili mo. Hindi pa huli sa'yo ang lahat. Maganda at sexy ka at maraming lalaki magkakandara pa sa'yo.
Hindi ko pinakasalan si Jerome para isuko sa babaeng yun ng ganun lang kadali. Kung buo na talaga ang pasya mo, hindi kita pipigilan. Basta siguraduhin mo lang na hindi ikaw ang magmumukhang kawawa sa dulo. Pinunasan ni Marilyn ang kanyang luha gamit ang dalawang palad. Pagkatapos niyang gawin yon, magsasalita sana siya subalit narinig niya ang boses ng asawa niyang si Jerome na tinatawag ang kanyang pangalan. Kaya pinili niyang ayusin ang sarili at tiniyak na walang bakas na mapapansin ng kanyang asawa. At kung sakaling mayroon itong mapansin ay handa siya sa mga idadahilan niya dito. Good evening, love. Nakangiting tura ng asawa niya na makalapit ito sa kanila. Oh, your friend Cristel is here. It's good, because you had someone here at home while I was at work earlier. Hinalikan siya nito sa labi pagkatapos itong magsalita. Umiyak ka ba? Tanong nito sa kanya na nag-aalala. Hindi. Pagsisinungaling niya naman. Bakit namamagay ang mata mo? Sigurado ka ba? Love, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Para hindi mo paniwalaan ang sinasabi ko ngayon. Malambing niyang sambit sa asawa. I know, love. I'm just asking because I want to be sure. Kung sakaling iiyak ka ng dahil sa akin pagising mo isang araw, maaari bang sabihin mo agad sa akin? Love, ano ba yung sinasabi mo? Hindi mo akong kayang saktan dahil mahal mo ako, right? Alanganing sumagot si Jerome sa sinabi at sa tanong niya. Kaya tinitigan niya ito at muling nagsalita. Bakit? May iba ka na bang mahal? Tanong niya rito, subalit abot langit ang dasal niyang hindi ang isasagot ng asawa niya. Tinitigan siya nito na siyang nagpakabog ng labi sa kanyang puso. Ilang segundo pa niyang hinintay ang isasagot nito. Nang makita niya magsasalita na ang asawa, lumingon siya sa direksyon ng kaibigan na si Cristel. Gustong-gusto ng tumulo ng luha niya, subalit nilalabanan niyang huwag itong pumatak sa harapan ng lalaking iniibig niya ng sobra. Maya-maya pa, narinig niyang nagsalita si Jerome. I'm so lucky to have you as my wife. Sometimes, I ask myself if I'm worthy of your love. Tura nito sa kanya. Sa tingin mo ba magpapakasal ako sa'yo kung hindi mo ako deserve? Mahal kita. At alam ko rin na mahal mo ko kaya tinanggap ko ang alok mong kasal nun, Jerome. Nagsisisi ka ba dahil ako ang naging asawa mo? Ako? Magsisisi? Sa ganda at bait mong yan, magsisisi pa ako? Love, ikaw lang ang babaeng gusto kong maging ina ng mga anak ko. Napangiti naman si Marilyn. Dahil naalala pa rin ng asawa ang mga salitang sinabi nito nung sila ikinasal. Kung siya ay kinilig, ang kaibigan naman niyang si Cristel na nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila ay tila hindi natutuwa sa mga narinig o nakikita sa kanilang mag-asawa. Ilang segundo pa ang lumipas, narinig nilang nagsalita ang kaibigan niya para magpaalam na umalis na. Marilyn, since nandito na si Jerome, pwede na siguro akong umuwi. Sakaling kailangan mo ng kasama o kausap, tawagan mo na lang ulit ako ha. Inihatid nilang mag-asawa ang kaibigan niya sa labas ng kanilang bakuran. Cristel, salamat dahil sinamahan mo ang asawa ko sa bahay namin habang wala ako. Tura ni Jerome. Matalik na kaibigan ko ang asawa mo, kaya huwag kang magtaka kung palagi ako nakahanda na samahan siya kung pakiramdam niya nag-iisa lang siya. Pagkatapos niyang sabihin ng kaibigan niya, wala itong ganang nagpaalam sa asawa niya habang sa kanya ay niyakap siya nito ng mahigpit. Nagpasya silang mag-asawang pumasok pabalik sa loob ng kanilang bahay. Habang naglalakad sila ni Jerome, Love, may nasabi ba akong hindi nagustuhan ng kaibigan mo? Wala naman. Pagod lang siguro si Cristel. Sa trabaho nito kaya medyo masungit ngayon. Tumango na lamang ang asawa niya sa kanyang sinabi. Subalit batid niyang hindi kumbinsido ang lalaki. Kaya muli siyang nagsalita para sabihing wag na masyadong bigyan ng pansin ang hindi magandang pakikipag-usap ng dalaga sa kanyang asawa. Love, baka na-stress lang yun. Dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang boyfriend. Sinabihan ko na nga kanina kung maghanap siya ng lalaking mamahalin ay sana tulad mo. Gwapo, makisig, at mapagmahal. Napatahimik si Jerome nang marinig dito ang kanyang sinabi.
Love, may nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Nothing, love. May naisip lang ako. About what? Anong gagawin mo kung malaman mo isang araw na nagawa kitang lokohin? Kalmado niyang sinalubong ang tingin ng asawa at mariing nagsalita. Yung totoo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung mapapatawad ba kita o palalayain. Bakit mo pala naitanong? Sa halip na sagutin nito ang tanong niya, hinalikan lang siya nito sa pisngi. Hinalikan din niya pabalik ang asawa at niyakap ng mahigpit habang may iilang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ito agad bago humiwalay sa pagkakayakap sa kabiyak. Mahal kita, Jerome. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung sakaling iwan mo ako at ipagpalit sa iba. Tahimik siyang pinagmasdan nito na tila binabasa ang bawat kilos at pagsasalita niya. Nang makita nitong tumulo ang masaganang luha sa kanyang mga mata ay niyakap siya nitong muli. Matapos gawin yun ng asawa, tuluyan na silang pumasok sa loob. Subalit sa loob-loob ni Marilyn, hanggang kailan silang mananatili ni Jerome nang ganito kung may kahati siya sa puso ng lalaki. Tahimik siyang nasasaktan. Pakiramdam niya, para siyang bulaklak na dahan-dahang nalalanta sa isang tabi. Tahimik niyang tinitingnan ang kilos ng asawa niyang habang inoobserbahan kung nalalamig ba ito sa kanya. Ilang sandali pa, masaya siyang naghanda ng kanilang makakain habang ang asawa niya ay nakaupo sa hapagkainan. Love, niluto ko ang paborito mong nilagang karne ng baka. Tinikman ni Jerome ang luto niya, kaya habang ninanamnam nito ang lasa ng ulam, hindi niya inalis ang paningin sa asawa. Tulad pa rin ng dati, love. Masarap pa rin ang pagkakatimpla mo. Nakangiting tura nito sa kanya. Hindi niya maiwasan na magtanong sa kanyang isipan kung bakit nagawa siya nitong lokohin. Ang buong akala niya, ang lalaking nasa harapan ang magpapatunay sa kanya na may pag-ibig na wagas at walang hanggan. Nakatulala siya ng ilang minuto na hindi niya napapansin. Kung hindi pa niya narinig ang boses nito, ay nanatili siyang tulala habang nakatingin sa malayo. Love, hayaan mo na mga kasambahayang gumawa niyan. Sayang isinasahod dati sa kanila ko, ikaw pa rin ang kumikilos dito sa bahay. Love, hayaan mo na. Tsaka, alam mo naman na mahilig ako magligpit, di ba? Isa pa, responsibilidad kong busugin ka sa araw-araw ng pagkain ng pagmamahal ko. At sana, love, hanggang sa pagtanda natin, ganito tayo, no? Hindi mo naman siguro ako pinakasalan para iwanan at ipagpalit sa iba, di ba? Napatikim si Jerome. Matapos marinig nito ang sinabi niya, napansin niyang tila nagbago ang reaksyon ng kanyang asawa, kaya tumayo siya at hinaplos ang likuran nito. Sobrang sarap ba ng luto ko para mabulunan ka ng ganyan? Siguro, sa sobrang abala mo sa trabaho, nakalimutan mo ng kumain ng pananghalian, no? Ngumiti si Jerome. Namiss ko lang talaga ang luto mo, kaya medyo napadalas ang pagsubo ko. Hinalikan niya ito sa kamuling nagsalita. Huwag ka mag-alala, dadalasan ko ang pagluto ng paborito mong ulam. Alam niyang may kakaiba sa mga kinikilos nito, na siyang dahilan kung bakit lihim siyang nasasaktan. Love, mawawala ako na 1 linggo sa business trip ha. Sa Palawan kami pupunta. Oh really? Hindi ba't maraming magagandang pasyalan sa lugar na yon? Yeah. Ang Palawan ay isa sa mga lugar na dinarayo ng mga turista at mataas ang level ng turismo dito. Pwede ba ako sumama sa business trip mo? Pangako hindi kita aabalahin sa trabaho mo doon. Love, hindi ako pupunta ron para mamasyal. Isa pa, may trabaho ako. Tsaka may trabaho ka rin na dapat hindi mo iniiwan. Ano na lang sasabihin sa'yo ng mga magulang mo? Kung malaman nilang inuna mo ang pamamasyal kaysa sa trabaho at sa kumpanyang pinagkatiwala nila sa inyo. Nang biglang maalala ni Marilyn ang malaking party na mangyayari sa mansyon ng mga Aguirre, ay natigilan siya. Hindi ba't sa susunod na linggo din ang 25th anniversary ng mga magulang mo? Tumango si Jerome. Nakabalik na ako mula sa Palawan nun, kaya huwag ka mag-alala. Darating ako sa araw na yon. Hindi na nga siya nakipagmatigasan pa sa asawa. Pinili niyang magpaiwan upang gampanan niya ang trabaho. Love,
Marami pa tayong lugar at oras na pagsasamahan. Kaya pwede bang ituon muna natin ang ating sarili sa mga responsibilidad natin? Huwag kang magtampo sa akin dahil para din ito sa ating dalawa. Sinserong tura ni Jerome sa kanya. Oo na, alam ko naman ang mga responsibilidad ko. Kaya nga kung minsan, hindi ko magawang isiping baka magkaroon ka na ibang babae dahil masyado kong inaabala ang sarili ko sa kumpanya. Ginagawa ko naman lahat ng best ko para maging mabuting may bahay, hindi ba? Pinagluluto naman kita sa umaga at gabi. Minsan nga lang tayo hindi nagkakasabay sa almusal kung minsan. Magsasalita pa sana siya nang hawakan ni Jerome ang palad niya at pinisil ito ng marahan. Wala kang pagkukulang bilang asawa ko. Kung tutuusin, sobra-sobra pa nga ang pag-aalaga mo sa akin kaya nagpapasalamat ako roon. Minsan, nahihiya ako sa tuwing nakikita kitang pilit ginigising ang sarili mo sa umaga para ipagluto ako. Love, pwede mo naman hayaan ang mga kasambahay na magluto minsan, lalo na kung hindi kaya ng katawan mo. Di mo kailangan pilitin ang sarili mo kung di mo kaya. Hindi kita pinakasalan para maging kasambahay. Pinakasalan kita para may makakatuwang ako at makakasama sa buhay. I love you. Sa isip-isip ni Marilyn, napakasarap pakinggan ng mga salitang sinabi ng asawa niya sa kanya. Pero sa tuwing sumasagi sa isip niya ang sinabi din ni Jerome, ang matatamis na salitang ito sa kaibigan niyang si Amanda, parang pinipiga ang puso niya. Parang isang papel na kinukuyumos at itinapon sa basurahan. Marahan niyang hinilot ang kanyang dibdib para mabawasan ang paninikip nito. May masakit ba sa'yo, love? Wala naman. Lumipas ang kalahating oras, tinawag na ni Jerome mga kasambahay para ligpitin ang kanilang pinagkainan. Magalang naman na lumapit ang dalawang babae para sundin ang utos nito. Love, tayo na sa taas para makapagpahinga ka. Hindi niya tinanggihan ang asawa. Sa halip, tumayo siya at sumabay patungo sa second floor. Pagod siya, pero hindi sa trabaho, kundi dahil sinundan niyang maghapon ng asawa at ang kaibigan niyang si Amanda, kasama ang pinagkakatiwalaan niyang private investigator. Lumipas ang isang linggo, dumating ang araw na pinakahihintay ni Marilyn. Iyon din ang araw ng pagbalik ni Jerome mula sa Palawan, kung saan kasama nito ang kaibigan niyang si Amanda. Sinigurado niyang lilitaw ang ganda niya sa gabing ito upang may kapamukha sa asawa kung gaano siya kaganda at kasexy. At dapat hindi siya sayangin, lalo na kung patuloy lang ito magpapadala sa tukso at panandali ang saya at sarap kasama si Amanda. Tandaan mo, Marilyn, hindi ikaw ang nagkulang dahil ginawa mo ang lahat sa abot na makakaya mo para maging mabuting asawa. Ngayon, kung hindi kanya kayang pahalagahan, pamukha mo sa kanya kung ano ang sasayangin niya. Tura niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa harap ng salamin. Ilang saglit pa, tumunog ang kanyang cellphone, tandang may tumatawag sa kanya. Tiningnan niya ang screen para malaman kung sino ito. Nang makita niya ang pangalan ni Jerome, agad niya itong sinagot. Tiniyak niyang siya ang huling darating sa party na iyon upang makuha niya ang atensyon ng lahat ng mga bisita. Hi, love. Malambing niyang sabi. Nasaan ka na ba? Kanina ka pa tinatanong nila mama at dad sa akin. Sinabi ng asawa niyang susunduin siya nito. Pero sinabihan niyang wag na at magkita na lamang sila sa bahay ng mga magulang nito. Tinanong pa siya nito kung sigurado siya na kaya niyang mag-isa. Nang kontento na siya sa kanyang ayos, ay nagpa siya siyang magpahatid sa personal driver niya sa bahay ng mga magulang ng asawa. 2 oras ang lumipas, narating niya ang mansyon ng mga agire. Ma'am, dito na po tayo. Bumaba ang driver at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse na agad niyang pinasalamatan. Sinabi niya sa pinagkakatiwalaan na personal driver na pwede na itong umuwi dahil sasabay na lamang siya kay Jerome pauwi. Wala naman siyang narinig na pagtutol dito. Maingat siyang lumabas sa kotse at marahang humakbang papasok sa mansyon. Sa pagpasok niya, naagaw niya ang atensyon ng mga bisita at mga reporter na naroon. Maraming ilaw ng kamerang tumatama sa maganda niyang muka na labis niya ikinatuwa. Hinanap ng mga mata niya ang asawang si Jerome pero hindi niya ito makita. Kaya patuloy lang siyang humakbang patungo sa kanyang mga in-laws. Happy silver anniversary, Mapa! Nakangiti niyang bati sa mga ito.
Marami siyang narinig na papuri sa ganda at alindog niyang tinataglay na siyang ikinatuwa niya ng sobra. Napakaganda mo, iha. Walang pinagbago. Maganda mula noon hanggang ngayon. Salamat po, Papa. Niyakap niya ang kanyang mga in-laws pagkatapos batiin at pasalamatan. Ilang saglit pa, tinanong niya kung napansin ng mga ito ang kanilang anak. Kanina ka pa nga nito hinihintay, baka kausap lang ang ibang mga bisita. Pagkatapos yun sabihin ng ina ng asawa niya, pinakilala siya ng ginang sa mga bisitang naroon. Nagbigay siya ng mensahe at handog sa mga ito na labis pinasalamatan ng mga tao sa kanya. Matapos niyang iniabot ang dala niyang regalo, ay hindi sinasadyang nagtama ang tingin nila ni Amanda na siyang kinatuwa niya ng sobra. Ilang saglit pa, nakita niyang naglakad ang dating kaibigan niya, kaya sinundan niya ito ng tingin. Magalang siyang nagpaalam sa mga magulang ng asawa niya at sumunod sa direksyon kung saan niya huling nakitang tumungo ang hitad na kaibigan. Habang naglalakad, maraming tumitingin at bumabati sa kanya kahit hindi niya kakilala. Sa hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang asawa niyang abalang nakikipag-usap sa mga kilala nilang negosyante. Nasa tabi naman ng kanyang asawa si Amanda. Love, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Nakangiti niyang sabi ng makalapit bago niya ito hinagkan sa pisngi. Good evening, Mrs. Aguirre. You have never faded. You're so beautiful as when we first met. Tura ng kausap ng asawa niya nang makilala siya. Thank you so much, Mr. Aguilon. Sana ganyan din ako kaganda sa paningin ng asawa ko, di ba? Kung ako napansin ang ganda mo, lalo na siguro si Mr. Aguirre. Napakapalad dito dahil nagkaroon siya ng maganda na at mapagmahal pang asawa. You are right in what you said, Mr. Aguilon. I will not object with what you said because I'm truly blessed because she's my wife. Sabat ni Jerome sa kanilang usapan. Napangiti siya ng malapad nang marinig ang tinura ng kanyang asawa. Tuwang-tuwa siya nang makitang naiinis si Amanda. Hi Amanda, nariyan ka pala. Kamusta? Ang akala ko hindi ka makakapunta dahil sabi ni Cristel sa akin, nasa Palawan ka para magbakasyon. Alam mo bang kauuwi lang din itong asawa ko galing Palawan? What a coincidence! Sabi niya, habang nakatingin sa asawa at agad na inilipat ang tingin sa kaibigan. Oh really? Sayang naman. Sana nalaman ko nang sabay kami nakauwi dito pabalik sa Maynila. Sagot ni Amanda sa kanya na tila wala itong nagawang kasalanan sa kanya. Nanggigil tuloy siya dito dahil ang galing nitong magsinungaling at kung magsalita ay tila walang ginawang hindi maganda ito kapag nakatalikod siya. Sayang, kung naroon ka sana hinabilin ko siyang asawa ko. Nabantayan mo, baka tumingin sa ibang babae. Makahulugan niyang sabi. Nakita niyang namutla ang kaibigan niya sa kanyang binanggit, kaya ngumiti siya ng ubod ng tamis. May tiwala ako sa pagmamahal ng asawa ko sa akin. Alam kong hindi niya ako lulukohin. Right, love? Sabi niya, bago nilingon ng kanyang mahal na asawa. Humingi siya ng paumanhin kay Mr. Aguilon, na tahimik na nakatayo sa tabi ni Jerome. Inulit niyang sinabi sa mayamang Ginoo na nagbibiro lang siya. I know that, Mrs. Aguirre. Don't worry, because it's normal for a wife to be jealous and suspicious, lalo na kung nararamdaman ng mga asawang nilalamig ng mga husband nila sa kanila. You are beautiful enough to trade to another woman. Saka nilingon ng asawa niyang tahimik na nakatayo sa tabi. So, if I'm Mr. Aguirre, I will think 10 times if I'm ready to lose a wife as beautiful and as kind as you. Nagpasalamat siya sa mayamang Ginoo sa magagandang sinabi nito sa kanya. Pagkatapos niyang gawin yon, gumawa siya ng hakbang upang mabaling sa ibang paksa ang kanilang usapan. Nagtagumpay nga siya subalit nagulat siya nang sinalubong niya ito ng kanyang tingin. I hope you and your husband make it to silver wedding anniversary. And I hope I'm invited on that day like today. Sinserong sabi ni Mr. Aguilon sa kanila mag-asawa. Kung umabot kami ni Jerome ng ganun katagal, isa po kayo sa unang iimbitahan namin. Nakangiti niyang sambit bago nilingon ng asawa. Tumango ito sa kanya na may ngiti sa labi nito. Pinangakuan din ng asawa niya ang lalaking si Mr. Aguilon
na kung ikakasal silang muli, ay kukuhanin nilang ninong ang negosyanteng lalaki. Masaya akong marinig yan. Alam kong mas tatanda ako sa mga darating na taon. Pero kahit ganun, maluwag sa loob kong tatanggapin na maging pangalawang niyong magulang. Masaya ang tura nito sa kanilang mag-asawa. Pagkarinig niya sa mga sinabi ng Ginoo, lumingon siya sa direksyon ng kaibigan niyang si Amanda. Nakita niyang nakabusangot itong nakatayo sa kanilang tabi habang nakikinig sa kanilang usapan. Maya-maya ay narinig nilang magsalita ito. Maaari na ba nating baguhin ng topic? But why? We are at a silver wedding anniversary. It's a party. Don't you want this kind of celebration, miss? Tanong ni Mr. Aguilon sa kaibigan niyang ito. Sinabi ni Amanda sa Ginoo na masyadong boring ang kanilang topic kaya gusto nila itong palitan, na siyang hindi naman nagustuhan ng negosyanteng lalaki. Sa mga may asawang tulad ko at ni Mr. Aguirre, mahalaga sa amin ang ganitong selebrasyon dahil ito ang nagpapatunay na matibay ang relasyon namin sa mga babaeng pinili namin pakasalan. Ikaw ba may asawa ka na? Kung wala, hindi mo naman siguro pangarap na maging kabit, hindi ba? Sayang ang ganda at kabataan mo kung hahayaan mo maging kabit ka. May kahabaan at diretsahang sabi ng Ginoo. I never dream of becoming a mistress. Because if the man I want has a family, I will make sure he chooses me. Sabi ni Amanda, habang ang huling linya sa mga sinabi niya ay mahinang boses na binigas nito. As a woman, appreciate your value, so that men will also appreciate you. Gagalangin at papahalagahan kayo ng mga lalaki, tulad ng paggalang at pagpapahalaga niyo sa inyong mga sarili. Dagdag na pangaral ng matanda. Lumipas ang maraming oras, nagpasya na silang mag-asawa na umuwi, kaya nagpaalam sila sa mga magulang ni Jerome. Ma'am, uuwi na po kami ng asawa ko. Turan ng asawa niya sa mga magulang nito. Bakit kayo uuwi? Hindi pa tapos ang party namin. Kung pagod kayo mag-asawa, may sariling silid naman kayo dito sa bahay na to. Ayaw pa sanang pumayag ni Jerome, subalit nang marinig niyang pumayag ang asawa niyang si Marilyn, ay sumang-ayon na rin siya. Good, dahil kung nagmatigas kayo, sa gusto kong mangyari magtatampo talaga ako. Wala namang naghihintay sa inyo pag-uwi sa bahay maliban sa mga kasambahay niyo, hindi ba? Bakit ba kasi ayaw niyo pang mag-anak? Nang magkaroon na kapi ng apo ng papa niyo? 2 taon na kayong kasal pero hindi niyo pa kami binibigyan ng apo. Nagtatampong sabi ng ginang. Mama, masyado lang kami abala ni Jerome sa mga responsibilidad namin sa kumpanya. Pero kung makita namin na bumalik na sa dati ang kumpanya ng mga magulang ko, magbibigay na ako ng oras para sa aming mag-asawa. Sabi naman ni Marilyn, kung kaya niyong gawin ng mas maaga ay gawin niyo na. Dahil sabik na ako at mga magulang mo, iha. Gusto na naming magkaapo. Ma'am, hayaan po ninyo dahil gagawa kami ng apo niyo. Titiyakin namin ang asawa kung isang buntisan lang ay 3 agad. Nahangiting sambit ni Jerome sa usapan ng asawa niya at ng kanyang ina. Ginawa niya ito dahil nakita niyang nahihirapan na ang asawa niyang nakikipag-usap sa kanyang mama tungkol sa pagbubuntis. Nakita niyang nagbago ang reaksyon ng asawa niya nang marinig ito. Ilang saglit pa, pinisil niya ang malambot na palad nito at sinalubong niya ng tingin ang kanyang magandang asawa. Love, hindi naman kita mamadaliin. Sabihin mo lang kung kailan ka magiging handa. Sabay kindat ni Jerome. Naunawaan naman agad nito ang gusto niyang iparating dito. Kaya narinig niyang magsalita ito. Huwag po kayo mag-alala, Mama. Dahil bibigyan namin kayo ng asawa ko ng maraming apo. Hindi lang ngayon. Pero titiyakin namin hindi pa kayo uugod-ugod sa panahong yun. O siya, umakyat na kayo sa silid niyo para makapagpahinga kayong dalawa. Basta ang apo ko ha, ipangako niyo sa akin na tutuparin niyo ang pagbibigay sa akin ng apo. Habang naglalakad silang mag-asawa patungo sa pangalawang palapag, kung saan naroon ang kanilang pribadong silid, hindi nila maiwasang mapag-usapan ang sinabi ng ina ni Jerome. Love, sa tingin mo panahon na para magkaanak tayong dalawa? Tanong ni Marilyn. Ikaw, kung handa ka na maging ina, bakit hindi? Ako handa na noon pa. Ikaw lang itong hinihintay ko. Kung gusto mo, love, dito natin gawin sa mansyon.
Nakatanggap siya ng mahinang hampas mula sa asawa. Kaya kinabig niya ang makurba nitong bewang at mariin niyang hinagkan sa labi ang kanyang asawa. Sa bawat halik na ginagawa, ay para siyang humihingi ng kapatawaran, ngunit sa isipan niya lamang. Jerome, tigilan mo nga yan. Baka may makakita sa ating dalawa. Normal lang sa mag-asawa maglambingan ng ganito, love. Ayaw mo ba? Hindi sa ayaw ko. Kaya lang nahihiya ako. Ang ganda mo ngayong gabi. Maganda ka araw-araw. Subalit ibang-ibang ganda mo ngayong gabi, love. Dahil sa sinabi niya, hinalikan siya nito ng marahan at unti-unting naging mapusok. Kaya maingat niyang binuhat ang asawa papasok sa elevator. Ilang minuto lang narating na nila ang silid. Handa ka na ba? Dahil ngayong gabi, sisiguraduhin kung makakabuo tayo ng triplets. Nakangising saad niya at muling hinalikan ng asawa. Maya-maya pa, maingat niyang binaba ang zipper ng dress. Ilang saglit pa, hawak na niya ang hinaharap nito. Kaya sabik niyang sinimulan ng dapat niyang gawin upang makabuo na sila ng anak na ipinangako niya sa kanyang ina. Nakita niyang gustong-gusto ng asawa niya kung ano ang ginagawa niya dito ngayon. Wala siyang pinalampas at sinayang ng mga sandali ngayong gabi. Sinulit niya ang bawat minuto na kanilang pinagsaluhan sa gabing ito na siyang nagpasaya sa kanya ng labis. Pagkatapos nilang magniig, nakatulog agad ang asawa niya. Kaya pinasadahan niya ito ng tingin ang kabuuan nito. Tulad ka pa rin ng dati. Maganda, sexy at mapagmahal. Ang tanga ko dahil nagawa kong lokohin ka. Love, kung darating man ang araw na malaman mo nagawa kitang lokohin, sana mapatawad mo ko. Sinsero niyang sabi habang pinagmamasdan ng asawang mahimbing na natutulog. Hinagkan niya ito sa noo, ilong hanggang sa labi nito. I'm sorry for what I've done. I promise I won't hurt you from now on. Pinikit niya ang mga mata niya habang binabalikan kung paano sila nagsimula ng asawa niyang si Marilyn. Napangiti siya nang hindi na malayan dahil sa mga alaala na kanyang pilit sinasariwa. Maya-maya pa, naramdaman niyang kumilos ang asawa, niyakap siya nito na ikinangiti niya. Pinisil niya ang matangos itong ilong. Kinaumagahan sa kanilang pagising, kapwang may matamis na ngiti sa kanilang mga labi. Anong ibig sabihin ng mga ngiting yan? Ibig bang sabihin ay merong nangyari kagabi? Magkakaapo na ba ako? Nakangiting tanong ng ina ni Jerome habang nasa pagkainan sila. Nakita niyang nahiya bigla si Marilyn nang marinig nito ang sinabi ng kanyang ina. Habang sila ng ama niya ay nagulat din sa sinabi ng ginang. Han, nasa pagkainan tayo. Saway ng ama ni Jerome. Han, wala akong sinasabing masama. Nagtanong lang ako dahil kita mo naman. Ang ganda ng ngiti nilang mag-asawa. Nilingon ng ina niya ang asawa niyang si Marilyn. Iha, normal sa mag-asawa kung ano man ang ginawa niyo kagabi kaya huwag ka mahiya. Napakamot ng ulo si Jerome. Sa inasal ng kanyang ina kaya kinuwit niya ang asawa at humingi ng paumanhin. Marilyn, hindi ba't kaibigan mo ang babaeng si Amanda Molde? Opo, gusto ko siya. Hindi nakakibo si Marilyn sa sinabi ng ina ng asawa niya. Subalit, pinili niyang maging kalmado. Gusto niyo po ba ipakilala ko siya sa inyo? I like her way of thinking when it comes to business, but I don't want her to be a daughter-in-law. Kaya habang maaga, layuan mo ang kaibigan mong yun dahil naaamoy kong may hindi maganda sa kanya. Nabawasan ang bigat na nararamdaman niya nang marinig ang sinabi ng ina ng kanyang asawa. Dahil ang buong akala niya, nakuha na ng kaibigan niya ang loob ng ginang. Sinang-ayunan naman niya ang sinabi ng ina ni Jerome upang hindi na humaba pa ang kanilang usapan tungkol kay Amanda. Ikaw, Jerome, layuan mo ang babaeng yun. Hindi magandang tingnan sa isang may asawang lalaki na may babaeng palaging nakakapit na tila linta o lumpiang hubad sa'yo. Randahan mo yung asawa mo, Marilyn. Alam kong maganda ka, pero pareho nating alam na talo ang maganda ng malanding pangit. Hindi ko sinasabing pangit ang kaibigan mo, pero mas madaling sabihin may dugong ahas ito. Sinaway ng ama ang asawa nito, kaya saglit na nagkaroon ng katahimikan sa hapagkainan. Ang buong akala nila ay tuloy-tuloy na yon, pero bahagya silang nagulat nang muling magsalita ito para paalalahanan ang Ginoo. Hoy Carlos, tigilan mo ko.
Dahil kung hindi kita narendahan pagkatapos ng ating kasal noon, malamang hindi tayo umabot sa silver wedding anniversary natin. Han, hindi kami parehong mag-isip ng anak mo, kaya huwag mo siya ikumpara sa akin. Kalmadong turan ng ama ng asawa niya. Aba, sino ba nagsabing kinukumpara ko siya sa'yo? Pinapaalalahanan ko lang si Marilyn sa mga karapatan niya bilang asawa. Mas maganda yung alam ni Jerome ang dapat niya iwasan. Alam ko naman yun. Kaya lang, huwag mo naman ako idamay kung anong gusto mong sabihin sa anak mo. Alam ko nagkamali ako dati, pero tinubad ko naman ang pangako kung hindi na kita lulukohin, di ba? Sa halip aalagaan at mamahalin kita tulad ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. Kaya ikaw, Jerome, huwag mo akong tularan kung ayaw mong mawala sa'yo ang taong pinakamamahal mo. Pagkatapos silang mag-almusal, nanatili pa sila roon ng halos 4 na oras bago nagpa siyang umuwi sa kanilang sariling bahay. Masaya silang nagpaalam sa mga magulang ng asawa. Bago sila makalabas ng bakuran ng mansyon, muli siyang pinaalalahanan ng ginang. Iha, rendahan mo ang asawa mo. Bago pa mangyari ang kinatatakutan ko. Mama, huwag po kayong mag-alala dahil hindi ako kayang lokohin ng anak niyo. Dinuro ng ginang ang anak ng si Jerome. Huwag mong lokohin ang asawa mo, anak. Kapag niloko mo siya, sinasabi ko sa'yo, malilintikan ka sa akin. Huwag mong tularan ng pagkakamali ng iyong ama. Dahil masakit sa puso namin mga babae. Nang makita nilang ngumiti ang mag-asawa, ay nagpaalam na rin sila dito. Dahil maaaring ilang minuto lang ay mangangaral na naman ito. Kaya agad silang sumakay ng kanilang kotse nang magkahawak kamay habang may matamis na ngiti sa labi. Narinig pa nila ang ilang salita ng ama ni Jerome na pinagtatanggol ang anak nito. Kaya nilingon ng asawa niya ang mga magulang. Tama na yan, huwag na po kayo mag-away. Pagkatapos ng sabihin ng asawa niya ang mga salitang iyon, sinara na nila ang bintana ng kanilang sasakyan at saka nagmaneho na para umalis. Okay ka lang ba, Han? Nang makita niyang tumango ang asawa, pinisil niya ang maputi nitong pisngi saka nagmaneho ng marahan. Habang nasa biyahe sila, napansin niyang malalim ang iniisip nito. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Hindi. May iniisip lang. Ano naman yun? At bakit parang ang lalim? Iniisip ko, paano kung magkakaanak na tayo tapos bigla mong naisip na hindi mo na pala ako mahal? Pinisil ni Jerome ang palad ng asawa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. At hindi mawawalan pagmamahal ko sa'yo. Ang laki kong tanga kung hahayaan kong mawala ka sa akin. Mahal kita, Jerome. Kahit isilang akong muli, ikaw at ikaw ang pipiliin kong maging asawa. Ikaw lang, wala nang iba. Ganon din ako, love. Kaya pwede ba, itigil mo na ang hindi magandang iniisip mo? Tumango siya at ibinaling ang tingin sa bintana ng kotse at tahimik na nag-isip. Lumipas ang 4 na oras, nakabalik na sila sa Makati kung saan sila nakatira. Bumusina ng ilang beses si Jerome para pagbuksan sila ng kanilang kasambahay. Ilang saglit lang ay bumukas na agad ang gate, kaya agad silang pumasok para makapagpahinga. Love, anong gusto mong ulamin mamayang gabi para maipaghanda ko? Kahit ano, basta luto mo. Nang makapasok sila sa kanilang bahay, dumiretso sila agad sa kanilang kwarto para makaidlip ng ilang oras. Isang oras ang lumipas, nakita niyang mahimbing na natutulog si Jerome dahil sa pagod. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ng lalaki. Marahang pinasadahan ng palad niya ang kabuoang mukha nito nang biglang tumunog ang cellphone nito na nakalagay sa maliit na mesa. Kinuha niya ito at tiningnan kung sino ang tumatawag. Nang makita niya ang pangalan ng kaibigan niya si Amanda sa screen ng phone nito, hindi niya mapigilang hindi masaktan. Nilapag niyang muli ang phone ni Jerome kung saan ito nilapag kanina. Maluha-luha siyang humiga sa tabi nito at nagtulog-tulugan dahil patuloy lang na tumutunog ang phone nito. Ilang minuto ang lumipas, naramdaman niyang kumilos ito para bumangon. Alam niyang kinuha ng asawa niya ang phone nito na patuloy na tumutunog. Subalit ilang sandali lang, wala na siyang ingay na narinig. Tanda na sinagot na nito ang tawag ni Amanda. Maya-maya pa, nakita niyang tumayo ang asawa. Narinig niya itong magsalita subalit sa mahinang boses. Nagpatuloy siya sa pagtutulog-tulugan hanggang sa lumabas si Jerome sa kanilang silid. Bumangon siya at tumungo sa kanilang banyo para maghilamos at mag-ayos ng sarili.
Nilabas niya ang lahat ng kanyang hinanakit at humikbi siya na kanina niya pang pinipigilang hindi makalabas. Binuksan niya ang shower ng banyo upang hindi marinig ang kanyang pag-iyak. Lumipas ng 10 minuto, tiningnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin. Kaya mo ito, Marilyn. Pero kung hindi mo na kaya, pwede ka namang sumuko. Ilang saglit pa, lumabas na siya sa banyo. Tila hindi siya galing sa pag-iyak. Tinago ng makeup niya ang sakit at lungkot na kanyang nararamdaman. Hi, love. Nakangiti niyang sabi ng madatnan niya ang asawang nagbibihis. Love, kailangan ko umalis pero babalik din ako agad mamaya. May nangyari ba? Wala, may importanteng tao lang ako natatagpuin. Ganun ba? Kung ganun, sige, mag-iingat ka sa biyahe. Nakangiti niyang sabi pero sa loob-loob niya, nasasaktan siya ng sobra-sobra. Iniisip niya si Amanda ang tatagpuin nito. Hindi niya tuloy mapigilang sabihin napakaswerte ng dati niyang kaibigan dahil napakahalaga nito sa kanyang asawa. Pagkatapos magbihis ni Jerome, hinalikan siya dito sa labi. Love, pangako, uuwi ako ng maaga upang sabay tayong kumain ng hapunan mamaya. Huwag ka nang mangako, gawin mo na lang. Pagod na ako sa mga pangako mo hindi mo tinutupad. Sana this time tuparin mo na. Love, sorry. Alam mo naman kung gaano ako kaabala sa kumpanya. Sa kumpanya ba talaga? O baka sa kaibigan ko si Amanda? Jerome, hanggang kailan mo ako lulukohin? Wala ka bang balak sabihin sa akin na nagawa mo ako lukohin? Bakit siya pa? Marami namang ibang babae dito sa mundo, bakit kaibigan ko pa? Ang sakit! Dahil niloko ko ng 2 taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi makakibo ang asawa niya nang marinig dito ang kanyang sinabi. Nakatayo lang ito sa harapan niya na tila hindi makapaniwala sa mga narinig nito. Sana nakipaghiwalay ka na lang sa akin kung hindi mo na pala ako mahal. Ang sakit lang, Jerome. Dahil ginawa ko naman ang mga responsibilidad ko bilang asawa mo. Kahit pagod ako galing sa trabaho. Anong meron sa kaibigan ko na wala sa akin? Nagkulang ba ako sa kama? Sabihin mo sa akin para naman malaman ko kung bakit nagawa mo ako lokohin. Niyakap siya nito habang humihingi ng tawad. Maya-maya pa ay lumuhod sa kanya ang kanyang asawa. Marilyn, natukso ako, pero hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Kung mahal mo ako, bakit mo ako nagawang lokohin? Pinagsisihan ko kung bakit ako nagpadala sa panunukso ng kaibigan mo. Iniwasan ko siya simula nung may mangyari sa amin, pero siya itong sunod na sunod sa akin. Ilang beses na may nangyari sa inyo? 1? 2? 3 higit pa? Masarap ba siya kaysa sa akin pagdating sa kama? Marilyn, patawarin mo ako pakiusap. No, sabihin mo sa akin kung ilang beses na may nangyari sa inyo. Patuloy niyang tanong sa asawa niyang nakaluhod pa rin. Love, please. Punyeta, Jerome. Sagutin mo ang tanong ko. Masarap ba siyang magdala kaysa sa akin? Niyakap nito ang hita niya at patuloy na nakikiusap sa kanya. Love, sorry kung niloko kita pero tinigil ko na. Sinong niloloko mo? Hindi ba't kasama mo siya sa Palawan? Tapos siya na tatagpuin mo ngayon? Huwag mo akong gawing tanga, Jerome. Dahil hindi na mangyayari yun. Oo, nakita kami sa Palawan pero hindi kami magkasama. Nakipagkita ako sa kanya para sabihin sa kanyang tigilan niya na ako. Dahil kahit anong gawin niya, hindi ko siya pipiliin dahil ikaw ang mahal ko. Nakakatawa, no? Kasasabi lang ng mama mo na rendahan kita. Pero ang hindi nila alam, nagluho ka na pala. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? Sobrang sakit dahil pareho kayong pinagkatiwalaan. Kung ano man na nangyari sa amin, kinalimutan ko na yun. Dahil ayaw kong saktan ka. Kaya lang ang kaibigan mo ang patuloy na lumalapit sa akin, na tila pagmamayari niya ako. Marilyn, alam kong may mali ako sa mga nangyari, kaya nga pilit kong tinatama. Kahit hindi mo ako rendahan, gagawin ko ang tama dahil mahal kita. Tulad ng sabi ko, ayoko ng puro salita. Bakit hindi mo trabahuhin nang may makita naman akong patunay? Tinatrabaho ko, love. Sana tulungan mo ko ipaunawa sa kaibigan mo mali ang ginagawa niyang kalokohan. Pinasok mo yan. Hindi ako kasama. E di labasan mo mag-isa. Tumango ang asawa niya sa kanyang sinabi. Tumayo ka dahil hindi ako Diyos. Asawa mo lang akong niloko mo. Ginawa nga ni Jerome ang sinabi ng asawa niyang si Marilyn. Kinausap niya si Amanda, natigilan siya nito dahil hindi niya ito mahal. Subalit, binantaan siyang hindi ito papayag dahil obses sa kanya ang babae.
Look, Amanda, itigil na natin ang kahibangang to. Alam mo, nasa simula pa lang hindi kita mahal. Hindi ka ba nahihiya sa kaibigan mo? Pinagkatiwalaan ka niya tapos niloko natin siya ng ganito? Hindi mo ba nagustuhan ang mga nangyari sa atin? Jerome, mahal kita. Sa isang relasyon, hindi pwedeng isa lang ang nagmamahal o lumalaban. Si Marilyn ang mahal ko, hindi ikaw. Hindi ko lilinisin ang sarili ko sa nagawa nating kasalanan sa asawa ko, pero patawad. Dahil mahal ko ang asawa ko at hindi ikaw. Gago ka pala eh. Kung mahal mo siya, bakit ka nagpadala sa mga panunukso ko? Lalaki ako. Kahit sinong lalaki madadala sa panunukso mo, lalo na kung kasing ganda mo. Kung ganun, bakit hindi akong piliin mo? Mahal ko ang kaibigan mo, Amanda. Kung ano man ang nangyari sa atin, ay isang pagkakamali na ayaw ko nang ulitin pa. Dahil hindi ko kayang masaktan na babaeng pinili kong pakasalan. Maganda ka. Marami ka pang lalaking mahikilalang mamahalin ka tulad ng pagmamahal mo sa akin. Amanda, humanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng buo at igagalang ka. Hindi ko sasabihin tulad ko dahil nagawa ko lukuhin si Marilyn. Tumalikod siya matapos niyang sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin. Iniwan niya ang umiiyak na babae. Lumipas ang isang buwan, nagpalit siya ng SIM card para maiwasan ang tawag nito. Subalit isang araw, nagulat na lamang siya na makita itong nasa labas ng kanyang kumpanya. Maya-maya pa, natanaw na niya itong nakikipag-usap sa security ng entrance ng kanilang building. Ilang saglit pa, natanaw niya rin ang asawa niyang papalapit kung saan nakatayo si Amanda. Nang tuluyan na makalapit ang asawa niya, magalang na yumuko ang dalawang gwardya na inatasan niyang magbantay papasok sa loob ng kanyang gusali. Magandang tanghali po, Mrs. Aguirre. Binati ito pabalik ng maganda niyang asawa, habang malapad ang ngiti sa labi nito. Subalit biglang nawala ang ngiti nito nang makilala ang babaeng nagpupumilit na pumasok. Ang kapal din ng mukha mo, no? May gana ka pang pumunta sa kumpanya ng asawa ko? Di ka ba nahiya sa akin? Matapos kung malamang kabit ka ng asawa ko, wala kang narinig sa akin kahit anong salita, hindi ba? Pwede ba, Marilyn? Hindi ko kasalanan kung naakit ang asawa mo sa ganda ko. Baka naman kasi hindi siya kontento at nasisiyahan sa'yo. Mataray na sagot sa kanya ng dating kaibigan. Ngumiti siya bago muling nagsalita. Alam kong yan ang sasabihin mo. Gano'n naman talagang sinasabi ng mga kabit na desperada, hindi ba? Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo tanungin ang asawa ko kung bakit ako ang pinili niya sa halip na ikaw? Tama ang sinabi ng ina ni Jerome. Kahit gaano kaganda, hindi dapat ako magpakomportable. Kung may kaibigan akong ahas na katulad mo. O di ba masakit marinig mula kay Jerome na ako ang mahal niya kesa ikaw? Siguro hindi siya nasarapan. O baka naman tinikman niya lang kung masarap ba sa piling ng isang kaibigan. Masakit bang marinig na sabihin sa'yo ng lalaking mahal mo isang malaking pagkakamali ang namagitan o nangyari sa inyong dalawa? Diretsahang sabi ni Marilyn kay Amanda. Nang sasampalin siya ni Amanda, agad niya itong sinalo. Wala kang karapatang sampalin ako dahil ako ang niloko at sinaktan niyo. Pero alam mo, napatawad ko ng asawa ko. Pero ikaw malabo dahil pinagkatiwalaan kita na sobra. Tinuring kitang kapatid, Amanda. Pero nagawa mo to sa akin. Alam mo ba kung anong naramdaman ko nung nalaman kong niloko niyo ako? Ang tanga mo lang dahil ang asawa ko pa ang pinatulan mo. Sinampal niya ang dating kaibigan na tinuturing niya ng kaaway mula nang malaman niyang inahas siya nito. Hindi sapat ang isa, dalawa, o tatlong sampal para matumbasan mo ang sakit na nararamdaman ko. Mas tanga ka, Marilyn. Dahil kung mahal ka ni Jerome, hindi siya magpapadala sa mga panunukso ko sa kanya. Hindi mo ba naisip, isang magandang paborang ginawa kong ito para masukat mo ang pagmamahal nito sa'yo? Kung ang Diyos nga, ayaw niyang sinusubok ang kakayahan niya, ang tao pa kaya? Hindi ko sinusubok ang pagmamahal ng asawa ko, Amanda. Bagkus nagtitiwala ako sa pagmamahal niya sa akin at pagmamahal ko sa kanya. Ilang saglit pa lumapit si Jerome sa dalawang babaeng nagtatalo. Tinaboy niya ang dating kaibigan ng asawa niya habang si Marilyn na hinalikan niya sa labi. Amanda, tigilan mo na ako at ang asawa ko. Alam mo ba hanggang ngayon sinusuyo ko pa rin ang asawa ko para maibalik ang tiwala niya sa akin? Parang awa mo na. Hayaan mo na kaming dalawa na makapag-umpisa muli. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Kahit kailan hindi kita pipiliin dahil mahal ko ang asawa ko. Mariing tura niya sa babaeng naka-affair.
Huwag mong hintaying maubos ang pasensya ko at panguunawa ko, Amanda. Alam ko may masasaya tayong pinagsamahan. Kaya huwag mong hintaying makalimutan ko yun dahil sa galit ko sa'yo. Nang sabihin ni Marilyn na mga katagang iyon, tumalikod na si Amanda sa kanilang mag-asawa. Nang tuluyan ng mawala ang bulto nito, nagpa siya silang pumasok ng tuluyan sa opisina ng asawa niyang si Jerome. Love, sorry, hindi ko alam na pupunta siya dito. Tinaas niya isang kamay para sabihing huwag itong magsalita, na agad namang sinunod ng isa. Jerome, hindi ako galit sa'yo. Dahil kita ng dalawang mata ko ang pagsisikap mo makuha akong muli, na makuha muli yung tiwala ko. Kaya sana sa pagkakataong ito hindi mo ako biguin. Love, maraming salamat sa pangalawang pagkakataon na binigay mo. Hayaan mo sisikapin ko maging mabuting asawa, lalo na kung buong puso mo na akong pinatawad. Lumipas pa ang 2 buwan, isang umaga, habang kumakain sila ng almusal ni Jerome, biglang naduwal si Marilyn nang maamoy niya ang adobong baboy na nasa kanilang harapan. Tumayo siya at agad na tumungo sa lababo. Bakit ang baho ng amoy ng adobo niyo? Hindi ba tinuro ko sa inyo kung paano lutuin ang adobong gusto ko? Sabi niya sa kasambahay na naghahanda ng kanilang agahan. Ma'am, kung anong timpla ang sinabi mo yun ang ginawa namin. Nakasanayan naman namin ito. Ano pa bang bago, ma'am? Tsaka, pati nga po yung tinuro mong pagluto ng sinangag ay sinunod namin. Kung ganon, bakit ganito ang amoy ng luto niyong adobo? Hindi po namin alam, ma'am, pero kung ano po ang turo mo ay sinunod namin ng maayos. Natduwal siyang muli, matapos marinig ang sinabi ng kasambahay. Ilang saglit pa ay tumayo na si Jerome para lapitan siya. Love, okay ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo para magsuka ka ng ganyan? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Hindi, naging ganito lang ako nung maamoy ko yung adobo. Ang sensitive yata ng ilong ko ngayon. Namilog ang mga mata niya nang maisip niyang maaari ay nagdadalang tao siya. Love, hindi kaya buntis ako? Sabi niya, habang nakatingin sa magiging ama ng anak niya kung sakaling magkakatotoong buntis nga siya. Napatalon sa tuwa si Jerome nang marinig ang sinabi niya. Yes, magiging tatay na ako sa wakas. Malakas na sabi nito habang hindi maalis-alis nito ang ngiti sa labi. Niyakap siya ng asawa at hinagka ng paulit-ulit. Jerome, hindi ako tiyak na buntis ako. Kaya pwede bang huminahon ka na muna? Nakakahiya, baka minakain lang ako o di kaya ay hindi lang ako natunawan. Love, kaya pala ang takaw mong kumain ng mangga at pinya noong nakaraang buwan? Napaisip bigla si Marilyn sa mga sinabi ng kanyang asawa. Subalit, mas minabuti niyang sabihin sa mister na magpatingin sa OB para matiyak nila kung nagdadalang tao nga siya. Samahan na kita, love. Dapat lang, no? Kailangan mo akong samahan. Ikaw ang magiging ama ng batang to kung sakaling buntis nga ako. Inalalayan siya ni Jerome. Pabalik sa upuan kung saan siya nakaupo kanina. Dahan-dahan lang, baka masaktan si baby. Napailing si Marilyn nang marinig ang sinabi ng asawa niya. Sa isip-isip niya, masyado itong overprotective sa batang dinadala niya. Love, hindi pa nga tayo tiyak kung buntis talaga ako. Naku love, malakas ang pakiramdam ko magiging ganap na akong ama sa hinaba-haba ng panahon. Pagkatapos silang mag-almusal, pinili nilang pumunta agad sa OB para matiyak nilang mag-asawa kung nagdadalang tao nga siya. Good morning, Mr. and Mrs. Aguirre. Nakangiting bati sa kanila ng magandang doktor. Kamusta ang pakiramdam mo, Mrs. Aguirre? Okay naman, doktora. Sobrang saya niyo siguro mag-asawa nang maisip niyo nagdadalang tao, no? Kitang-kita ko pa rin ang saya sa inyong dalawa. Opo, matagal na namin gustong magkaanak. Kaya lang dahil sa dami ng responsibilidad namin, hindi namin mahanapan ng pagkakataon na makabuo kami ng sariling pamilya. Ang swerte na magiging anak niyo dahil biniyayaan ito na mapagmahal ng mga magulang. Lalo na kapag isinilang na ito sa mundo. Sabi ng doktora, bago inabot ang pregnancy test kit kay Marilyn. Nagtungo si Marilyn sa CR upang gamitin ang kit na binigay sa kanya habang ang asawa niya ay naiwan kasama ang doktora. Ilang minuto lang, nakangiti siyang bumalik at inabot ang pregnancy test kit na nagsasabing nagdadalang tao nga siya. Bukod pa roon, mayroon pang ginawa ang doktor para malaman kung
tunay nga bang buntis siya. Pinahiga siya sa higaan at in-ultrasound. Ilang saglit lang, dinig na dinig niya ang heartbeat ng batang pinagbubuntis niya sa sinapupunan. Maayos at malusog ang lagay ng pinagbubuntis mo, Mrs. Aguirre. Kaya dapat, panatiliin mo ang healthy diet mo sa pagkain. Hindi maganda sa isang buntis na kain lang ng kain. Baka lumaki masyado si baby. Maraming salamat, Doc. Pero, tama po ba yung narinig ko? Hindi po ba ako nabibingi ng sabihin yung mga anak? Yes, Mr. and Mrs. Aguirre. Dahil kambal ang pinagbubuntis mo. Mapalad kayo dahil biniyayaan kayo agad ng 2 supling. Ilang buwan na po ba ang pinagbubuntis ko? 2 buwan at 2 linggo. Kaya ingatan mo ang sarili mo magmula ngayon, Mrs. Aguirre. Dahil 3 na kayo sa katawan mo. Dahil kung magkakasakit ka at manghihina, ganoon din ang mga bata sa sinapupunan mo. Tinandaan at isinapuso nila mag-asawa ang sinabi ng doktor. Nang sila ay makauwi, sobrang ingat si Jerome sa pagkaing pinapakain sa buntis na asawa. Lumipas pa ang 1 linggo. Love, ibili mo naman ako ng mangga na may alamang. Hindi ka ba mangangati at ang baby sa pagkain yan, love? Marami naman prutas na pwede dyan eh. Wag lang yung may alamang. Ilang araw ka nang kumakain ng ganyan, baka mamaya niyan paglabas ng anak natin hugis mangga at mukhang hipon na. Bigla namang humikbi ang asawa niya nang marinig nito ang sinabi. Wala siyang nagawa, kundi bumili ng pagkain gusto nito. Ay, kawawa naman ang asawa ko. Tiyak akong nahihirapan siya sa kanyang kalagayan. Kung pwede lang ako magbuntis, gagawin ko para hindi na siya mahirapan. Turan niya sa sarili habang bitbit ang pinamili patungo sa sasakyang dala. Natiis lahat ni Jerome ang hirap na nararanasan dahil sa pagbubuntis ng kanyang asawa. Subalit, masaya siya dahil ilang buwan na lang makikita niya na ang kanyang supling. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang nang ibinalita nilang kambal ang kanilang magiging anak. Kaya na 4 na buwan na ang pinagbubuntis ni Marilyn, bumisita ang kani-kanilang magulang sa bahay nila. Nako, sigurado akong maganda at gwapo ang magiging apo natin dahil parehong maganda ang lahi natin. Sabi ng ina ni Jerome sa ina ng asawa niya. Kahit anong itsura na magiging apo natin, maluwag sa loob kong tatanggapin kung sino man o kung ano man ang maging itsura nila. Nakangiting sabi naman ng ina ni Marilyn. Napuno ng saya at galak ang bahay nila mag-asawa ng araw na yun dahil sa kanilang mga magulang. Araw-araw, pinaramdam ni Jerome kung gaano niya kamahal ang kanyang mag-ina. Kaya sobrang saya ng asawa niya dahil nakikita nito kung gaano niya kamahal ito. Palagi niyang binibigyan ng bulaklak ang nagdadalang taong asawa. Kung pwede nga lang gawin nitong oras-oras ay kanyang gagawin. Kaya lang, pinagsasabihan siya nitong hindi niya na ito kailangan gawin dahil sapat na para kay Marilyn na nakikita siya nitong palagi sa tabi nito. Lumipas ang ilang buwan. Manganganak na nga ang asawa niya si Marilyn. Hindi niya alam ang gagawin dahil sa labis na pag-aalala. Mabuti na lang, nasa isang pribadong ospital sila bago pa dumating ang araw ng kapanganakan ng asawa. Love, okay ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Sanang masakit. Sunod-sunod niyang tanong. Dahil sa kilos at inasal niya, sinaway siya ng kanyang ina upang hayaan niya ang asawa niyang dalhin ito sa delivery room. Pwede ba, Jerome? Kumalma ka? Lalong kakabahan ng asawa mo dahil sa ginagawa mong yan. Napakamot siya ng ulo nang sumagot ang kanyang ina. Ma'am, hindi ko maiwasang hindi kabahan at mataranta dahil nakikita kong nahihirapan ng asawa ko. Normal sa aming mga babae ang magbuntis at manganak. Hindi tulad sa inyong mga lalaki na puro pasarap lang ang alam. Kaya dapat, sa halip na lokohin niyo kami mga babae, ay dapat mahalin niyo kami ng higit sa pagmamahal namin sa inyo. Kahit na pinaalalahanan siya ng ina niya o pinagsabihan siya ng ginang na huwag mabahala dahil sa tulong ng Diyos at sa doktor ay isisilang ng asawa niya ang kanilang kambal na anak. Kahit kabado, pinaniwalaan niya ang sinabi ng kanyang ina dahil may tiwala siya sa may kapal na hindi sila pababayaan ito sa lahat ng oras. Ilang beses niya pang binanggit ang tagapaglikha para hilingin dito na tulungan ng asawa niya at kanyang mga anak.
Lumipas ang 4 na oras, lumabas ang doktor na umaasikaso sa kanyang asawa. Congratulations, Mr. Aguirre, dahil ligtas ang anak niyo. Nang marinig niya ang sinabi ng doktor, niyakap niya ito at pinasalamatan ulit. Huwag ako ang pasalamatan mo, kundi ang Diyos at ang asawa mo. Ang tapang ng asawa mo, Mr. Aguirre, dahil kahit hirap siya at natatakot, nilabanan niya ang lahat ng yun para maisilang ang iyong kambal. Sa hindi mabilang na sayang naramdaman, niyakap niya ang kanyang ina at pinasalamatan din. Walang paglagyan ng tuwang nararamdaman niya nang malamang ligtas sa kapahamakan ng kanyang mag-iina. Nang masilayan nila ang mahawakan ng kambal, tila hindi sila makapaniwala na nasisilayan ang kanilang mga mata. Hinalikan ni Jerome ang kanyang kambal at hinalikan din niya ang kanyang asawa na nagbigay sa kanya ng gwapo at magandang anak. Tulog na tulog ang asawa niya habang nakahiga sa kama ng ospital. Love, thank you. Kahit nagkamali ako ay pinatawad mo pa rin ako. Hindi maalis ang saya at ngiti sa mukha at labi ng kani-kanilang mga magulang, lalo na ng kanyang ina. Kinuha na ng nurse ang kambal para ibalik sa nursery, pero ayaw pang bitawan ng mga ito. Sinabihan pa ng ina niya ang mga nurse na siguraduhin lang na hindi mapapalitan ng kanilang apo. Nangako naman ng mga ito sa kanilang hindi iyon mangyayari. 3 araw lamang ang pinanatili nila sa ospital. Nagpasya na silang lumabas kasama ng mga sanggol na bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sinalubong nila ng masaya at ingrande ang pagdating ng mga sanggol sa kanilang tahanan. Kaya lahat ng may dugong Aguirre dumalo sa piging na iyon para salubungin ng kambal. Lumipas ang 3 taon mula nang maisilang nila ang kambal, muling nagbuntis si Marilyn. Subalit sa pagkakataong iyon, ay hindi kambal ang pinagbubuntis. Hindi man sila tiyak kung babae o lalaki, ay masayang-masaya sila dahil unti-unti lumalaki ang binubuo nilang pamilya na mag-asawa. May mga araw mang hirap silang hatiin ang kanilang oras para gampanan ang kanilang responsibilidad bilang magulang, subalit kinakaya nila itong mag-asawa upang maiparamdam lang sa kanilang anak kung gaano nila kamahal ang mga ito. Sa isip-isip nila, kahit gaano kahirap ang kanilang pagdaanan, kakayanin nila ito. Basta, magkasama sila. Love, hindi ka ba nagsisisi na binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon? Tanong ni Jerome sa kanyang asawa. Love, masaya ako kung ano tayo ngayon. Walang bahid ng pagsisisi akong nararamdaman sa pasyang ginawa ko. Tsaka, sa tingin mo ba magkakaanak tayo ng kambal kung hindi kita pinatawad at binigyan ng second chance? Mahal kita, Jerome, at ang mga anak natin. Ngumiti ang lalaki. Ganon din ako, love. Sobrang mahal kita at ang mga anak natin. Kung ganon, gawin nating inspirasyon ng mga naranasan natin noon. I love you, love. Sinsero niyang sabi sa kahinagkan ng labi ng asawa niya. Hinalikan siyang pabalik nito, kaya ang simpleng halik ay unti-unting naging maalab at mapusok. Maya-maya, tinulak siya nito ng bahagya. Love, baka nakalimutan mong buntis ako sa pangatlo nating anak. Hihirit pa sana si Jerome. Subalit hinampas ng asawa niya ng marahan ang kanyang matipunong dibdib at muli itong nagsalita. Sige, pero ipangako mo sa akin na ito na ang huli ha, hanggang sa may ipanganak ko ang ating bunso. Nakangiting sumang-ayon sa asawa si Jerome bago hinagkan muli ito sa labi. Dahil sa may katagalang maulit ang ganitong pangyayari, sinulit ni Jerome ang mga sandaling ito. Masaya siyang malamang hindi nagbago ang init ng kanilang pinagsasaluhan kahit na may mga anak na silang mag-asawa. Sobrang saya niya dahil tuluyan ng nakuha ang pagmamahal at tiwala muli ng babaeng pinili niyang pakasalan at makakasama habang buhay. Wala na rin silang naging balita kay Amanda mula nang huli nila itong makaharap. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Legal Wife's Sweet Revenge, written by Estrella Luz. Dearest friends and avid listeners,
Don't forget to like our videos and subscribe to our channels for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Sabay-sabay nating abangan ang mga bagong pasabog na kwento sa buwan ng Hulyo. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!